Alpheus. Akala nyo bata yan. Engineer yan. May girlfriend yan. May girlfriend yan. Oh, tama, Alpheus, di ba? Oh, may girlfriend yan. Pero tahimik yan. Okay, maraming salamat, Alpheus. Concentrated yan. Mag-aral, magtrabaho. Ang buhay niyan, trabaho, simbahan eh. Oh. Aral. Kaya kayo mga lalaki, concentrate kayo, mag-aral kayo. Amen? Hindi puro forma. Puro forma eh. Walang kwenta. Ang lesson natin ay about bakit iba yung lesson ko dito? Ito, yun. Paano tayo mag-akay ng kaluluwa? Kasi siyempre mahalaga mag-akay tayo ng kaluluwa. Amen, mga kapatid? Very basic lang po ito, ha? So, pwedeng lang dyan, i-plus mo lang, generous, para pagturo ko, meron tayong, yung mag-grupo ng 4, isang grupo 4 para merong praktikong magad. Okay? So, pag-share ng, ng kaluluwa, mga kapatid, kinakailangan, magalang naman kayo. Amen? Magalang. Pagkagabi, magandang gabi po. Pagkatanghali, siyempre, magandang tanghali. Tapos, be friendly. At wag na wag kayong makipagdebate. Wag kayong makipagtalo. Ako nalulungkot ako sa ibang mga kapastura natin. Yung bang kagaya ngayon, di ba? Yung mga doktrina ng ibang mga simbahan, ilalagay doon sa social media. Huwag niyong gawin yun. Okay? Huwag gawin kakatawanan. Oh, no, don't do that. Kasi ang tawag doon, respect. Irespeto natin sila kasi nirespeto naman tayo. Amen, mga kapatid? Oh. Ngayon, pagka-threat na inaway ka, you have the right to defend. Pero kung wala naman, sabi naman ng Biblia, live peaceably. Oh, di ba? If it is possible, live peaceably with all men. Tawag doon, maka-agrabyado ng iba. So, design, pag tayo po ng soul winning, ayaw natin maka-agrabyado tayo ng iba. So, ngayon, tatanungin na natin yung tao. Okay? Ang pasok natin, unang-una, tanungin natin, kayo po ba ay mayroong kasalanan? Akong ginagawa ko niya, binibiro ko eh. Sabi ko, ate, kuya, halimbawa, kasalanan ninyo, ilagay ko sa bus. Kasya o sobra? Sobra. Ilagay natin sa barko. Lunod o lutang? Sabihin niya, lunod. Ayun. Kasi nga po, tayo po ay makasalanan. So, yun po yun. Romans chapter 3, verse number 23. So, sabihin kagad natin, ang lahat ay nagkasala. There is no exemption. Pag sinabi pong for all have sinned, all means all and that's all. There is no exemption. Kasi nakalagay dyan, lahat. So ngayon, dahil lahat ay makasalanan, pangalawa, merong kabayaran ang kasalanan. Kung ako ay matay, kulong. Dito sa lupa, mayroong katapat na parusa yung nagkakasala. Nagkasala tayo sa Diyos. Doon tayo sa Diyos magbabayad. Okay? Kaya po, ang sabi ng Romans 6:23, plus mo dyan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, ang kabayaran ng tingnan nyo. For the wages of sin. Sin. Singular po yan. Hindi po yan plural. Kaya ang kasunod is, di ba? Hindi are. So, ang kabayaran ng sala, isa lang, kamatayan. Makasalanan tayo. Nakuha nyo? So, kamatayan kaya tayo ay namamatay dahil tayo magbabayad sa ating kasalanan. There are 2 kinds of death. Una ay physical death. Yung physical death,
Yun yung ilagay tayo sa kabaong. Paglalamayan, pagkatapos yan, pagsusugalan paminsan, tapos yan, dadalhin sa sementeryo, ililibing, yun po yung physical death or unang kamatayan. Yung ikalawang kamatayan is spiritual death. Yun po yung sabi sa Romans chapter 20 verse number 14 to 15. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yun po yan. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So yun po yan. Ikalawang kamatayan, itatapon pala yung ating kaluluwa doon sa lawa ng apoy. Pag ang tao napunta na doon sa lawa ng apoy, doon siya hiyaw, magmakaawa, susunugin ng Diyos, magpakailan paman. Okay? Ngayon, anong solusyon? Yun. Jesus is the way to heaven. Yun po yung solusyon. Not our way, not the religion's way, not others' way, but Jesus' way. Okay? Yun po yung itinuturo ng Biblia, John 14:6. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Walang sino man makarating sa langit kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi sa magitan ng relihiyon, hindi sa magitan ng gawa, hindi sa magitan ng pagsisikap ng tao, okay? Sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya sabi po ng John 3:16, mahal tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have what? Everlasting life. Kaya mahal tayo ng Panginoon. Kaya ang gagawin natin, sabihin natin doon sa tao na kausap natin, pag mahal ka ng Panginoon, ngayon, pag tinanggap mo ang Panginoon, nakalagay doon, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka napunta sa impyerno. So, paliwanag mo yung tao. Kaya sabihin mo, pag tinanggap niyo pala ang Panginoon, ang pagtanggap, hindi po yan muso, hindi po yan isip, sa puso po yan. Okay? Sa puso po yan. Kaya ang Panginoon natin, tanggapin natin sa puso. Pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso, bibigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. So, anyayahan mo siya na manalangin. Sabihin mo sa kanya, pwede ba tayong manalangin? Pero tanungin mo muna siya, Kuya, ate, nais nyo bang tanggapin ng Panginoon bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Pag sinabi niyang tanggapin, saka kayo manalangin. Okay? Sige po. Mga 8 minutes lang. Group yourselves into 4. 4 lang. Yung mga yung people natin na mga bago, yung mga bisita natin, pwede may raw isa ha? May isa. Okay? Sige, group yourselves into 4 persons. Isa doon leader ninyo. Yun yung mag-share. Okay, yung isa. Yun yung mag-share. Sige po. Kahit dyan na lang. Yung iba sa labas. You have 8 minutes. Pwedeng dyan sa upuan nyo. Sige, oh. Well, apat kayo, yung isa ang mag-share, okay? Yung mga binatilyong ito, so dapat mayroong isa. Okay, sige po. Hanap kayo ng partner ninyo. Hanap kayo ng partner ninyo. Pakiano ng time. Dapat mga 8, 10, tapos na, okay? Meron tayong timer. Soul winning clinic lang. Soul winning clinic lang. Okay. Hindi soul winningan ninyo. Parang nag-soul winning kayo. Okay? Soul winning clinic. Okay? Hanap kayo. Yan o. Sabi mo. Ano, ate, Jebel. Kayo ni ate Clarice, ano nyo? Ano? Labing init, ano? Oh. Yeah. No, Bart.